Tapos, kasi southern part po ako, hindi ganun kalayo yung distance ko. Yun, naririnig ko yung helicopter. Nagsisend ng mga sundalo papunta doon sa Gaza. Hindi po ako ganun kalayo doon sa Gaza. Nasa mga 25 kilometers from my place now. 1 taon at 4 na buwan pa lang sa Hadarom, Israel si Milagros Vere, isang caregiver. Sa kabila ng hindi inaasahang pag-atake ng Hamas militants sa Israel noong Sabado, October 7, kung saan daan-daan na ang nasawi, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang serbisyo bilang taga-alaga. Nangangamba man para sa kanyang seguridad, tiwala siya na kayang depensahan ng Israel ang mga residente at mamamayan nito. Itong village po, nag-a-announce po sila na kung sinong gustong pumunta ng shelter pagka ano na po talaga yung sitwasyon, severe yung sitwasyon dito. Ayan lang po yung shelter. Ayan lang siya. Ayan o, naririnig nyo yung sabog ulit. Ayan lang po yung shelter. So pwede po kaming tumakbo dyan, pero si Ima ayaw niya kasi safe naman daw po kami dito. Ganito rin ang paniniwala ng iba pang kababayang caregiver sa bansa. Ang mensahe naman po namin sa pamilya ay huwag po silang mag-alala at tulong ng Diyos ay ayos naman po kami dito at may tiwala po kami sa depensa ng Israel na kaya nilang protektaan ang bansa. Sa ulat ng Philippine Department of Foreign Affairs o DFA, nasa 30,000 ang bilang ng overseas Filipino workers sa Israel. Karamihan sa mga ito ay caregivers, samantalang ang iba naman ay hotel workers. Mayorya rin ng mga kababayan na sa Tel Aviv at Jerusalem, Israel. Bagaman may ilang nangangamba para sa kanilang seguridad, wala pang Pinoy sa Israel ang nagpapasaklolo sa Philippine government upang makauwi pabalik ng Pilipinas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.